Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Nagpadala ng mensahe sa Kilos Pronto FB page ang OFW na si Antonio Eusebio mula Kuwait. Na-aksidente siya habang nagtatrabaho noong 2013 pa. Pero ang masaklap, hindi man lang daw siya ipinagamot ng kanyang employer. Tinanggal siya sa trabaho noong 2014 dahil hindi makapag-report sa kumpanya. 2014 din, nagpagala-gala na sa Kuwait, nakitira sa kapwa Pinoy doon. Ang masaklap, ginamit daw ng mga nakilalang kababayan ang kanyang civil ID para makapag-loan ng mga gadget. Expired na po ang kanyang civil ID. Habang kinuha naman ng employer niya ang kanyang passport, narito po ang kanyang panawagan. Nandito po ako ngayon sa Paronia dito sa Kuwait, sa bahay ng isa nating kababayan na tumutulong sa akin hanggang ngayon. Ako po ay humihingi ng tulong sa programa po ninyong Kilos Pronto na sana po ako inyong matulungan sa aking problema at kalagayan dito sa Kuwait. Wala po akong passport at visa kaya ako po ay tago lang ng tago. Nag-aalala na po ang aking asawa, magulang at mga kapatid sa aking kalagayan. Na sana po sa pamamagitan ng inyong programa Kilos Pronto ako inyong matulungan na makauwi ng Pilipinas. Hirap na rin po ako, sir. Anyway, makakausap natin si Arlene Borja, recruitment staff ng Lead Resources Management Incorporated tungkol sa kaso ni Mang Antonio. Magandang hapon po, Miss Arlene. Magandang hapon po, sir. Erwin po, Erwin. Live ho tayo dito sa PTV4 sa Facebook. Kasama po natin si Alex Santos. Ito po ang programang Kilos Pronto, Ma'am Arlene. Opo. Ma'am, yung isang kababayan natin, si Mang Antonio, na kayo po ang nagpadala sa kanya sa Kuwait, ngayon po gusto na umuwi dahil TNT na siya 5 taon na dahil tinanggal siya sa trabaho. Nung maaksidente siya, hindi naman siya pinagamot, hindi siya nakapag-report sa trabaho at pagkatapos, gayon na nga ho nangyari. So, may magagawa pa ba kayo o may magagawa? Ganito yan, sir. Kasi ngayon lang po namin narinig yung balita tungkol sa worker. Dahil itinawag nga po ngayon. Wala kaming nare-receive na any complaint from the parents nung empleyado. Okay. So, wala po kaming alam sa kung ano man yung nangyari sa kanya sa Kuwait or sa employer namin. Nung nabigay sa amin yung case kanina, nung tumawag nga po kayo, ang ginawa lang namin sa ngayon, sir, ay nag-email kami sa employer namin at i-check po namin yung status ni Mr. Eusebio. I-check din po namin since na-deploy sa 2011 pa po. Kailangan din naming alamin kung itong si Mr. Eusebio under pa po dun sa employer namin. Since 6 years ago na po, ang mga workers po namin, hindi naman sila obliged na mag-report din dito kung nakapalit sila, kung nandun pa rin sila sa employer ngayon. Sige po, ganun. Wala rin naman po kaming nare-receive na any complaints from the parents or relative ng worker na nagkaroon siya ng disgrasya or na-aksidente po siya doon. Alright. Ang magagawang tulong lang po namin, since ngayon nga lang po, kanina nung pagkatawag, nag-email na po kami sa employer to check the status po ni Mr. Eusebio. Sige po, ganito na lang, Ma'am Arlene, para mapadali tayo. Sige po, salamat po kung ganon. Abay, ngayon nyo lang pala nalaman. Sige po, at the same time, kung ano man kailangan ninyo mga supporting document, mga kamag-anak niya na pwede nyo interviewin, papadala po namin dyan sa opisina para ma-interview ninyo, ano po, at mapauwi na si Mang Antonio. Sa bagay, hindi naman nanganganib ang kanyang buhay gaya ng mga DH natin na babae na nalalagay sa balag ng alanganin ng kanyang sarili. Si Mang Antonio naman nakikitira ngayon sa isang Pilipino. So, yes po, ganun po ang gawin namin. Monday, papuntahin namin sa inyong tanggapan ng kanyang mga kamag-anak.
para po yan po pinakamaganda. Alright. Pero since ngayon po Friday, wala pong office sa Kuwait ngayon. Yes. Bukas first day po ng office nila. So hopefully, by afternoon tomorrow, pwede kaming tumawag directly sa employer to check the status po ni Mr. Eusebio para agad-agad malaman natin kung ano pong nangyari sa kanya. Kung connected pa po, alamin namin kung ano yung totoong nangyari. Kung hindi na po rin connected, masabi rin po namin sa inyo kasi syempre kailangan malaman kung Ma'am, hindi na po siya connected. Aminado po siyang hindi na siya connected, ma'am. Hindi na po siya connected sa employer namin. Hindi na po, kasi tinanggal nga ho siya eh. Tinanggal ho siya. Okay. So nagpagala-gala na lang siya simula pa po nung 2011 yata. At least po, kung hindi man connected, malaman namin ang rason bakit siya tinanggal. Ay, wag na ho, Kung ano ma'am. man yung pwedeng tulong na pwede rin namin ma-extend. Mahaba-haba pa, ma'am, kung natin. tatanungin po ninyo ho yun. Ganito na lang ho, tulungan na lang ho natin siya dahil wala na rin po daw siyang ikama. Right. O yung kanyang civil ID. Mas mahirap po yun. Mas maigi. Dahil kayo naman po nagpadala sa kanya, tulungan na ho natin. Right. Huwag na ho natin imbestigahan kung ano nangyari sa po yung kanya. magulang, ito sa lead, para po Sige po. tingnan natin kung ano po yung kaya naming maibigay na tulong Yes. sa kanya. Tsaka malaman din po natin yung istorya sa ngayon. Papuntahin mo namin dyan sa inyong tanggapan sa Lunes sa kanyang mga kamag-anak. Yun na lang po siguro Alright. magandang magagawa natin. Para kung ano man po yung kayang itulong ng lead resources, maibigay po natin para Very kay good. Mr. Eusebio po. Alright, maraming salamat po, Mama Arlene. Maraming salamat din po sa inyo. Thank you po. Salamat po. Bye-bye. Ayun. Ate, hihingi natin ng tulong ito sa OMWA din. pati sa OMWA. Other than aside from dito sa kanyang agency sa OMWA, para naman kung sumabla yung documents. agency, yung OMWA na ang Yeah. kikilos. Ang documents sa kailangan po, ang Correct. DFA po mag-aasikaso niyan. Okay.